Ang aking mensahe, akala ko may picture tayo ngayon. Kaya meron siyang duty or what, ay gusto kong iunahin sa what I have seen clearly. Sa Tagalog, yung nakikita ng mata ko. At yun ay nasa buong Proverbs. Hindi ako lalayo ng papansinin. Ang gusto kong pansinin ay yung ginagawa ng Diyos sa ating iglesia. Proverbs chapter 1, at sana po ay makita nyo ang nakikita ko. Halos lahat na nagpatotoo at ako'y susunod. Chapter 1. Kanina we talk about David. At si David ay bago mamatay ay mayroong successor. Successful na si Tatay Ruben kasi meron siyang Sir Joel. May anding pa na iniginog sa aral, disiplina, panahon. Successful na si Malu dahil patotoo ng Hana. Na talagang naturuan na panday. Successful na ito si Ibo dahil hindi natin akalain makakatapos yung mga kapatid. Talagang wala nang gana para ito. Pagod na, tinapang na sa tuwa. Successful na rin mga kapatid si Jez dahil hindi mo perfect na mga tao ang anak natin, pero mahalaga. Nakikita mo yung paglipas ng panahon. Meron yung pagbabago. Hindi yung pinag-usapan namin yung Maria. Ang dami tayo nakasama na wala tayong makilang influensya. Basahin po natin ang talata. Proverbs chapter 1. Ang sabi ko dyan, verse 1. Kami lang nakapain hanggang saan tayo. Hanggang 6. The Proverbs of Solomon, the son of what? David, king of Israel, to know wisdom and instruction, to perceive the word of understanding, to receive the instruction of wisdom, justice and judgment and equity, to give subtlety, ibig sabihin matalino, to the simple, to the young man, knowledge and discretion. A wise man will hear and will increase learning, and a man of understanding shall attain unto wise counsels. Last verse, to understand a proverb. Pag sinabing proverb ay guiding principles. Sa Tagalog ay kawikaan, may isang salita siya. Sayings. Okay. To understand a proverb and the interpretation, the words of the wise, and even their dark sayings. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga salita. Panginoon, ilalantad ko po sa mga miyembro ngayong hapon batay sa mga kwento ng karanasan at nakikita ng aking mata ang lihim ng pinapaunawa mo sa akin na hindi ko maunawa ng iba sa akin. Pagpalain niyo, Panginoon, ang araw na ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Narinig niyo sa akin baka hindi iisang beses na kahit na ako po ay hinihilok ng iba, umalis sa pamilya. Dito ako sa syudad, dito ako sa malalaking profesional, paghimo para iwan at hanapin ang aking mas magandang kapalaran sa iba. At lagi ko nagiging sagot sa kanya dahil tinanong ko, ano ang nakikita mo sa pamilya, sa mga tao? Kung sabi ko, hindi pwedeng sabihin dahil pag sinabi ko, baka hindi mo panipanahin. Ang pwede lamang makapaniwala ng sasabihin ko kung bakit hindi ako pinaalis ng Panginoon. May nakikita ako sa simbahan ito na hindi nakikita ng iba. Hindi yan maligno, hindi yan lumalakad na bata sa gabi, napapagulong ng bola,
Dito lang tayo nakakita mga kapatid, simbahan natin na matapos lumugami, naghirap, nagdusa, mga sakit, kahirapan, kapigatian. Hindi naman lahat. Pero doon sa nanatiling kapiling ng inyong kapatid, ay kitang-kita ng aking mata ang magandang kwento ng pagtatagumpay. Nais ko po mga kapatid na ituro sa inyo ang father and son relationship or mother and daughter relationship. Kapag ang tatay ay hindi lamang disiplinaryan, kundi talagang kinaibigan niya ang kanyang mga anak. At inilahad niya ang laman ng kanyang puso. At ipinakita niya kung anong kahulugan ng buhay. Dahil yung mga anak ay nagbabasa at nakikinig. Maganda po na makita natin at marinig yung mga kwento. Si Tico ay tumatanggap ng sapatos, ng mahaling jacket, nag-aabot ang kanyang mga anak, na dati umaasa lang sa iyo mga anak. Hindi mo hinihingi, pero kinukusa ka. Marahil Tatay Ruben, ganun din kayo kay Joel at sa iba niyong mga anak. Bukang bibig ni Tatay ay napakahirap ng aming buhay. Mula doon sa Nasubo, lumipat dito, nakipagsapalaran, trabaho, kumayod, nagpapawis, ang mag-asawa, nakabili ng lupa. Hindi na ikwento ni Tatay, ako na nagkikwento. At paglipas po na makapagpatayo ng Tatay, saka sila pinalaya sa bahay. Kung bakit ramdam na ramdam, hagit-hagit ni Mami kanina, minsan, bibigyan ka ng Panginoon ng lupang permihan na hindi ka naaalisin at masasabi ng bahay na iyo. So reflected doon si Madam sa buhay ni David. Meron kayong ilang mga anak na masipag sa trabaho, sa Joel, si April, Santo, yung isa pa nagtatrabaho sa Boring. Ang hinihintay na Tatay ay napakasaya po pagka napatapos ko lahat ng aking mga anak. Sapagkat meron ng susundan nagpakita ng magandang halimbawa kung ano ang buhay para palingain si Tatay. At kahit sila mag-asawa ay wala nang ibang ay matatag na hanap buhay. Sila ay kinutusan ng kanilang mga. Si Malu ay ganoon din, pangarinig lang natin kanina, binili siya ng sapatos, damit, kung ano-ano, pinagtulungan, ni Hana, lumay ka, mapatay yung bahay. Yan ang nakikita ko. Si Jess naman ay pinagtulungan din ng magkakapatid na maibili ng lupa, bahay. Si Glenn, sinabi niya ng pastor, ang aking anak na si Elise ay tinatanong, Papa, gusto mo na ako'y pakinabangan? Kung ako naman ay hindi mo mamadali na itutuloy ko ang aking pag-aabugasya. Tapos na siya ng kurso, nakasal ng thesis, nag-review ng word ng February, at pag-pray natin si Elise, nakapasa sa mechanical engineering. Pero sabi ni Glenn, sige anak, hanggang kaya ko pa, ay mag-aabugas siya. Then, kanina, isang ko si Jess, sa kanyang anak na si Giselle ay nakapasa sa civil service. And then kanina, si Jess na naman rin ako. Sa akin naman, mga anak, mga kapatid, ay ako'y nakikigalap sa inyo, hindi nakikipagpayabangan, hindi nakikigalap.
Dahil kung bakit hindi ko lisanin ang mamili, alam kong inuna ng Panginoon sa atin ang kahirapan. At paglipas ng panahon pagkatay na panday, nasanay tayo ng hubog ng karakter, natiling tapat sa pabalik-balintong na sitwasyon ng buhay. Hindi natin iniwan ng Panginoon. Naintindihan natin kung anong buhay. Nagkaroon ng puso ang inyong mga anak sa Diyos at sa kung ano ang pagpapamilya. Ang aking anak ay suupo ni Jonah ay kaya binigay niya na sa kanyang mama. Hindi sinuot dahil siya pinulaan na tablecloth. So, ginawa ay binigay na sa kanyang mama. Ang aking anak na si David, kahapon ay nagtatanong pa gusto kong malaman ng sukat ng iyong sapatos. Pagka baba niya galing barko, inabutan ako ng sweater. And then, padala ng financial support si David habang nasa barko, si Abigail. And then, nung aming wedding anniversary, hindi namin alam na may pera pang tago-tago, pipit-pipit si David. Narigaluhan niya ang mama niya ng washing machine. Nakakatuwa. As in, nakakatuwa. Kahit hindi maluhong yung maalaala ng anak mo. Magbibigay muna po ako sa inyo ng ilang mga pagtuturo sa mga magmamagulang tulad ni Carol o Pag-asa pa. Hindi mo naranasan namin saya. Oo. Si Hannah, pamilya, si William, si Alvin, maliliit pa, si Andy, at si David. Number 1, teach your child. What to teach? No other best curriculum, that's the Bible. The proverb of Solomon, the son of David, king of Israel, to know wisdom and instruction, to perceive, the word perceive, makita mo yung hindi nakikita ng iba, maunawahan mo yung hindi nauunawaan ng iba. Yung magkareho kayo ng pananaw, tatay at anak, magkaroon kayo ng tibok ng pusong pareho, at inhain na pareho, yung sipag mo ay ginagaya niya o napagpapaunlad niya pa. Sabi ko dyan, to perceive, David, in verse 2, to perceive the words of understanding. Ituro natin yan. Ipaintindi natin sa kanila. To receive the instruction of wisdom. Turuan natin na mabuhay ang ating mga anak sa patas, justice, sa karunungan, judgment, yung kanitang pinag-usapan natin, pag mali ang ginawa mo, consequence, may hatol ng Diyos. May parusa ng Diyos. Turuan din natin ang ating mga anak na maging walang pagtatangi, equity. Balansing buhay. Mahal ang Diyos, mahal ang pamilya, mahal ang sarili, mahal ang trabaho, mahal ang mga kapatid. Ang mga mahal sa buhay, mga unsaved. Dapat naiikutan mo lahat yan na may patas na pakikitunong. We call it equity. Hindi ka nag-take advantage, you receive, and God gave you the opportunity to receive so that you can have the opportunity to give. That's equity. So may kasabihan tayo, it's more blessed to give than to receive. But it is more blessed to receive as well. Continuation. So that you can give more. Tatagalogin ko. Mas mapalad ang tumatanggap ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Pero magandang mas mapalad na ikaw ay tumatanggap para mas makapagbigay ka. Okay? At ano pa ang ating matutunan dyan, mga kapatid? Ang sabi dyan, to give subtlety to the simple. Ibig sabihin yung desisyon. Sabi ni Mama Luman, yan yung desisyon.
hindi pa dalos-dalos, hindi pa barang-barang, hindi damdamin yung pinahinigan, yung mga pumasok sa pag-aasawa na pumili ng non-believer, nasira ang kanyang buhay espiritual. Yung pagiging matalino, the word subtlety means practical. Napaka-practical mo. Kaya mong ilagay sa isang aktwal na sitwasyon ang buhay, kahit na wala kang taas sa pinag-aral na doer but simple. May mga tao talagang sabihin natin yung salitang nakaka-diskarte, practical kung kumilos. Hindi wala kang hawak na calculator, logarithm, sa trigonometry, algebra, or arithmetic, pero nakakakwenta ka sa isip. So practical. When I say practical, yung mahirap, nagiging madali para sa iyo. Yung walang solusyon at imposible, merong lusot para sa iyo. At dapat ituro natin sa ating mga anak. Yung sila nakagagawa ng paraan. Hello? Yeah. To the young man, knowledge and discretion. Not just only teach your son or teach your daughter, but I like this. Test your son or test your daughters. Subukan mo sila. Di ba pagkaturo, test ang sunod. Paano mo malalaman natuto kung hindi dadaan sa pagsusulit? Ang buhay ay merong mga pagsubok. Kaya mo minsan ng iyong mga anak ang umarap na hindi mo gaanong hinihiram o kinukuha ang kanyang problema. Hayaan mo siya. Ibabag mo, mga kapatid, siya sa mga problema. Naituro ko na sa inyo, huwag ninyo ang inyong anak na gawing spoiled or baby or overprotective. Hayaan mo siyang mapawisan, maarawan, hayaan mo siyang masaktan, hayaan mo siyang madama, hayaan mo siyang magkamali, hayaan mo siyang nakakaranas ng broken-hearted situation. Hayaan mo siya'y makaranas ng ikaw may kagipitan at kalituhan. Merong nagsasabi na ako'y pagod sa buhay, tapos ang sunod ay babay, pakamatay. Yung mga ganung mga kapatid tao ay hindi sanay sa hirap, hindi napababag sa mga pagsubok. Kaya sa konti lang ng mga problema, wala na, tinatapos ang buhay. So test your child. Subukan mo siya. Minsan ay tingnan mo na magtayo siya ng negosyo. Kung walang puhunan, bigyan mo siya ng puhunan. Kung nagkamali, huwag mo siyang hatulan kaagad at sabihin na walang kwenta. Bangkaruta ka, huwag bobo ka. Talagang sadyang dumarating sa proseso ang ating mga anak na dapat sila ay masadlang din sa pagsubok. Number 3, not just only teach and test, of course, trust your child. Trust your child. Sa akin kong karanasan mga kapatid, si David, si mga kapatid ay talagang sinanay kong tumigas ang mga buto at tumatag ang kanyang dibdib. Kapag po ako'y magmumotor siya yung nasa unahan. At pagka nakikita ko ng anak ay parang willing siya nasa unahan ng kanyang papa, binibitaw ko manibela sa kanya, I let him drive. Ang anak, hanggang sa yung progress ng kanyang driving skills, nakadahan. Pero but I trust. Yung ipagkatiwala ko ang buhay namin tatlo sa kamay ni David sa pagmamaneho, that's trusting. Opo. Magawala kayo, yung mga gawaing bahay, iatan nyo sa kanilang mga balikat. Pagtiwalaan nyo ang kanilang kakayahan,
Kahit na yung responsibilidad na iiwan ninyo ay hindi pa kaya ng kanilang kakayahan, hayaan nyo silang lumampas sa kanilang limitasyon. Pagtiwalaan nyo siya na kaya nilang pumunta ng Batangas, kaya nilang maghawak ng pera. Pagtiwalaan nyo siya, mga kapatid, na sila'y kahit wala ka ay nagtatapat at naglilingkod sa Panginoon. Teach is the first. Test is the second. Number 3 is trust. At ang pagka nagawa mo yan, mga kapatid, sa hinog na panahon, thank your child. Pagka kayo naabutan, nakakatuwa kaya na maabutan, ipagpasalamat mo. Anak, baka nagigipit ka pa. These are very basic teaching of David to Solomon. Thank your child. Opo, i-appreciate mo. Tulad ng aking misis, iba ko pasalamat sa kanyang anak. Pagka inubutan ni David ng kung ano-ano, sasabihin ni David, ay kiss muna. Yung aming asawa ay wala naman ang hinahalikan. Kahit nga siya Abigail, hindi rin. Para kiss, sasabihin ni David. Pero si John ay magpapasalamat anak ha. Magandang tayo nagpapasalamat sa ating mga anak. Darating ang araw tayo manghihina, mapapagod, lalabo ang mata, aakayin tayo, tutustusan tayo, bibilisan tayo, susubukan tayo. Puhugasan tayo ng dumi sa ating mga puwit, papalitan tayo ng diaper. At ang ating mga anak ang maglalagak sa atin sa kabaong para magkaroon tayo ng marangal na burol at marangal na libig. Ang ating mga anak ang magpapaanyo ng mga bagay niyan sa atin. Kaya hindi pa man nangyayari na yung deterioration and declining stage ng buhay natin or sunset, mga magulang. Hanggat naririnig ng anak mo, nararamdaman ng anak mo na ikaw ay magpapasalamat. Masaya ang tagumpay. Pagka ang kasado mo na matupad ito ay ang iyong anak. Lastly, tenderly love your child. Dito mo yung relasyon sa napakaraming anak ni David. Si Solomon talaga ang kanyang tinutukan. At nakaranas siya ng tinatawag na napakainit, napakawagas na pagpamahal sa ating mga anak. Yan po ang aking nakikita. At kapag ito'y naging buhay ng ating mga anak, gagayanin din ni David ang ginawa ko sa kanya o mas mapag-iigin niyo pa. Gagayanin ni Joshua ang ginawa ni Kiko sa kanya. Gagayanin ni Malu, ni Hana ang ginawa ni Malu sa kanya. Gagayanin ni Andeng ang ginawa ng nanay ni Mami Josephine sa kanya. Meron ng halimbawa teach your child, mapagod magturo. Subukan mo ang iyong anak. Sadyain minsan ay iyong sinasaktan siya sa paaluman o pagsasalita. Tingnan mo kung nagre-rebelde, kung namamol, kung nagre-reklamo, kung nagtatampo. Subukan mo. Hindi pagtiwala ng anak mo. Salamatan ng anak mo. Mahalin ang buo sa mga anak. Pagka itong ganitong ugali natin na ginawa ni David kay Solomon, from generation to generation, ang pagpapala ng Panginoon ay hindi aalis sa inyong tahanan.
Amen. Ako'y isang araw ay nangangarap na makita kong si Kiko ay may sariling lupa at bahay. Marami pa akong mga bagay na hinahamon ng Diyos sa buhay ng mga miyembro. Nais kong si tatay ay magkaroon ng palaisdaan sa likod at mga karating lupa ay mapili niya ng higit pa. Okay, huwag niyo limitahan ng Diyos. Ito sabi ni David kanina, itong mga bagay na tinanggap ko ay kakaunti pa lang ito. Kaya magtiwala kayo sa Panginoon na imposible at malalaking bagay ang pamilya. Okay. So I hope na-explain ko na sa inyo parang mahirap iwan kung kailan umaani ka na ang simbahan ito. Kung kailan natututo na, kung kailan lumalago na. Ngayon pa ba ako aalis itong panahon na talagang pahirapan na hindi ako umalis. Ngayon pa nakikita ko ng bunga. Amen. Ngayon pa ba naman tayo mga magulang magmamaktol sa ating mga anak ay nakikita nyo naman na tayo kinukusa nila. Na tayo may namahal. Na tayo may tumila. Na tayo may pananalan. Kaya natin si Brother Kiko magawa sa pananangin. Salamat po sa punto na kami po ay tama pa rin po na makinig para ng salita. Salamat po Diyos sa iyong patuloy na pagtuturo. Salamat po sa salita na kaya narinig ang ingat mo dyan. Salamat po ng maraming Panginoon sa pagtuturo mo sa pagtuturo mo. At maraming salamat sa patuloy na sama mo ang palagi kong maranasan ng bawat isa, ng bawat panginoon. Tulungan mo palagi, Panginoon, ginagawa sa pagkakabutay palagi ang buhay ng bawat amin. Ako, Diyos, na isang kagalakan sa gaya namin na makita ng bawat namin ay natin sa tagumpay na aming mga pinapakain. Kaya namin ko ang dalangin patuloy na wakin. Ang pagkasama mo, pag-iingat mo ay kanila kong maranasan at sa mga kabataan, pag-aaral pa, maraming salamat sa iyo o pangarap nila sa buhay at kanila ng marating. Ayon sa iyong kapanahonan, ayon sa iyong panukat, nawakan nila ng kapanunan, kalaman na nagmumula sa iyo at sa tulig ko nila maranasan sa kanilang buhay. Palagi ko tiwala sa iyo, lagi ko sinahulog sa iyo. Lagi kami ng payo alam sa iyong salita. Lagi kami nagkad ang mga nagkatiwala sa amin. Kaya salamat po Diyos at naway mga bagay na ito na aming narito. Kaya patuloy namin na may sa pamuhay. Magkakaroon namin ang bawat pagtuloy bilang baula at pagtuloy ng mga anak sa magulang at nawakan mo tulungan pang palagi na pag-ibig mo ang palagi kong magbubuklod sa bawat ang